gaganap, ako po ay magje-general cleaning. Siyempre, sasamantay na natin mga Mima habang nandyan ang aking asawa, tayo ay maglinis ng bahay. Actually mga Mima, nagtutulungan kami niyan. Siya nandun sa labas naglalaba while ako naman, eto, dito sa loob. As always, si Bebo at si Kuya Sander, di nandun sa tricycle. Nag-iikot-ikot na naman sila. So, sa paglilinis ng bahay, inuna ko ang aming sala. Inuuna ko talaga to mga Mima Bells para in case na dumating sila Kuya Sander at Bebo, meron silang pupwestuhan na nakatapos na akong maglinis. Nakita ko rin pala tong ibabaw ng drawer namin mga Mima na medyo marami siyang alikabok. So, ayan, pinadaanan ko muna ng konting wipes. Wet wipes yan mga Mima yung pinampupunas ko. Kababaligtad ko nga lang dito nung isang araw mga Mima. Talagang pinunasan ko lahat yan. Inisa-isa ko yan. Inalis ko silang lahat dyan. Pero tignan nyo na naman ngayon. Puro alikabok na naman sila. Kaya yan ngayon, papadaanan ko lang ng konting punas. Nibabaw ko na rin pala dyan mga Mima yung gamot na iniinom ko para naman hindi ko makalimutan kasi talagang nakakalimutan ko. Parang kaninang umaga mga Mima, ang aga-aga kong nagising. Abay, anong oras ko naalalang inumin ko yung gamot ko? Dapat 6 a.m. yun. Pero Diyos me, alas 8 ko na naalalang inumin. Pero carry balls lang naman mga Mima ko. I-adjust ko na lang din yung oras sa mga susunod na gamot na iinumin ko. After kong magpunas-punas doon, lumipat na rin ako dito sa kusina mga Mima kasi syempre dito talaga yung matrabaho. Marami ditong trabaho. Alam nyo yan. Nagwawalis-walis pala muna ako mga Mima Bells. Kapag nawalis ko na yung buong bahay, doon naman ako nagmamap. Kayo ba mga Mima? Ano bang discard niyo sa paglilinis ng bahay? Comment down below. Charis! Medyo mabilis ang paglilinis ko dyan mga Mima Bells. Syempre wala si Bebo na nanggugulo sa akin. Andun siya kay Kuya Sander. Of course, kailangan nating bilisan at mamayain nandyan na yung mga yon. Si Bebo pa naman Mima, gusto nun pabuhat lang ng pabuhat. Basta nandito sa loob ng bahay. Gusto niya magkadikit lang kami lagi. Kaloka. Kaya kapag ganyan na kahit saglit lang na merong tumitingin kay Bebo, ay talikod ako, walang lingon-lingon. Run, ika nga nila. Kaya ko naman gawing mabait si Bebo sa loob ng bahay mga Mima Bells ko. The problem is, pahawakan ko siya ng cellphone. Ayun nga ang iniiwasan ko. Si Bebo pa naman pag nakahawak ng cellphone, tutok talaga siya. Kahit tawagin mo, hindi ka talaga papansinin. Ganon din ba mga Junakis nyo mga Mima Bells? Or ang aking Junakis lang? Anyways, balik tayo sa aking paglilinis mga Mima Bells ko. Nakikita nyo ba yung lababo curtain ko mga Mima? Hay nako, gusto ko na namang palitan. Ano sa tingin nyo? Palitan ko na? Iniisip ko kasi wala pa siyang 1 month dyan. Yung last kong nilagay dyan, inabot ng 5 buwan. O, diba? Kabogera. Pero maraming nagugustuhan yung curtain ko na yan mga Mima, yung nakakabit mismo. Kasi kapag may bibili sa akin, lagi nilang nakikita yan, napapansin nila. Ang ganda daw ng aking cortina. Gusto nyo ba ng ganyang lababo curtain mga Mima Bells ko? Ilalagay ko sa comment section ng link. Click nyo lang pagka yung link mga Mima Bells ko and then check out kayo. Mura lang naman ang bili ko dyan mga Mima. Nabili ko siya ng 30 pesos each. After kong magwalis, itong aking hugasin naman ang aking hinarap. Konti lang naman ang aking hugasin mga Mima Bells ko, yung mga pinag-almusalan lang. Oh, Jiva, mga Mima, nakakarami na tayong ng trabahong bahay. Wala pa kasi si Bebo. Mukha lang saglit yan sa video mga Mima, pero marami na tayong natatapos. Alam nyo mga Mima, itong lababo na pinagawa ko, pinasadya ko talaga siya na mababa lang para kahit papaano maaabot ng Kuya Sander. Para naman kahit papaano matutulungan niya ako sa paghuhugas ng mga plato. Kaso mga Mima, uubusin niya naman ang aking dishwashing liquid at mag-uubos pa ng napakaraming tubig. Iilan lang ang hugasan. Kaloka. Tapos bahang-baha pa sa paligid. Ano ba naman yan? Pero habang binabantayan ko naman siya nun mga Mima at sinasabi ko yung dapat ganito yung gawin niya, ganyan yung gawin niya, nakikinig naman siya, nakukuha niya naman. So kulang lang sa pitik si Bes para naman maging perfect ang ganyang trabaho. Ang tagal kasing naging only child ni Kuya Sander mga Mima, kaya never kong pinaghawak ng plato yun. Pero nagsisisi ako, dapat pala noon palang tinuruan ko na. Nauutusan ko naman siya mga Mima Bells. Pero syempre, kainaman pa rin yung nagkukusa ang isang bata sa trabahong bahay. Yun bang wala nang pakiramdaman, yung automatic nang kikilos, ganun. And then after kong maghugas ng mga plato, nag-prepare naman ako ng aming tanghalian mga Mima. Puro init-init lang yan. Sinangag ko lang yung tira naming kanin, ininit ko lang yung tira naming ampalaya, tapos yung aming Mickey, and then yung niluto ni RG na pabong adobo. Puro tira lang yung mga yan sa ref mga Mima. And then tatawagin ko na sana si Pepsi para mag-lunch na kami kasi magto-12 na rin yan. Akala ko naglalaba lang si Bes, pero ayan, nandirito pala nagdadamo. Ang lawak na nga Mima ng kanyang nadamuhan, o Jiva, faster yarn.
Eh di sabi ko sa kanya dyan, halika na muna, tara na muna mag-lunch at anong oras na, ituloy na lang ulit mamaya yan, maginit na rin. Nung hapon naman mga mima, after ng nap ng bebu, abay ito naman ang aking hinarap. Nagwalis-walis ulit ako dito sa aming bakuran at marami na ulit walising na dahon. And then si Pepsi at saka si Bebu aalis sila, pupunta sila doon sa kabilang bahay kila mother, kukuha sila ng kamyas. Kasi ang balak naming lutuin mamaya ng aming ulam ay sinigang na bangus sa kamyas. Dapat nga mga mima, lunch iluluto ni Pepsi yun, pero sabi ko ubusin muna namin yung mga tirang ulam sa ref at sayang naman kapag nasira, diba? Kaya naman for dinner na lang yung bangus. Alam nyo mga mima, ang sarap magwalis-walis ngayon kasi mahangin yung paligid. Siya ngang tunay na malapit na naman ng Bermans or sadyang may bagyo laang. Ano nga ba? Kasi kanina habang naglalaba rin si RG, andyang aambon. Tapos aalis na naman yung ambon, tapos babalik na naman. So kaya din siguro malamig ang panahon dahil nga siguro may low pressure area. I don't know. Alam nyo mga mima, yung nakikita nyo napakaraming dahon na yan, isang araw lang nahulugan yan mga mima kasi kawawalis lang din namin kahapon. So kung hindi ka magwawalis ng mga 2 days, ay talagang kabundok yung walisin, ganun. Pero ngayong nandyan naman ang aking asawa, hindi naman hassle ang pagwawalis kasi meron nga tumitingin kay Bebu. At saka mima, kahit gano'ng kalawak yung winawalisan ko na yan, kapag kabisado mo namang walisan, ni easy bells na lang yan, madali na lang tapusin. At saka syempre dapat magandang walis na gamit mo mga mima para ganado, Jiva. And hindi rin naman mahirap walisin yung mga dahon mga mima kasi as you can see ang lalaki, napakadali nilang walisin. Wawalisin ko lang yan mga mima at itutumpok-tumpok ko lang dyan yan. And then si Pepsi na ang magdadakot. Sakto, pagbalik nila dito galing nanguhan ng kamyas, sigurado tapos na ako nun. Check niyan mga mima, siguro mga 5 PM na rin ng hapon. Jiva, hindi pa ako nakakaligo. Syempre magwalis-walis muna tayo, magkapawis muna tayo and then maliligo na. At saka gabi talaga ang ligo ko mga mima, yun bang tapos ko nang ma-shower sila Sander, tapos ko na ma-shower si Bebu, para naman pagka nakapag-shower ako, wala na akong gagawin, hindi na ako pagpapawisan. Sa bagay mga mima bells ko, andyan si Pepsi, so siya ang gagawa ng mga yan. Kahit sa gabi mga mima, yun bang pagtitimpla ng gatas ni Bebu, si Pepsi rin gumagawa ng mga yan, diba? Sana all. Wow. Hoy, aminin nyo mga mima, laking alwan sa ating ilaw ng tahanan niyang ganyang pagtulong sa atin ng mga mister natin. Charis! Yeah! Kaya naman kapag talagang umuwi dito si Pepsi, parang day off ko na rin kay Bebu. Ayan mga mima, malapit na tayo matapos sa pag-walis. Andito na tayo sa last part. Jiva, mga mima, ang bilis lang. Malapit na ako matapos pero wala pa rin si Pepsi at si Bebu. Saan kaya naisabit yung mga yon? Sa bagay mga mima, hindi naman ako worried. Baka matagal lang talaga maglakad si Bebu. Alam nyo naman yun. Kapag sa galaan, sus ko po, napakasipag maglakad. Pero pag pauwi na, ayan na si Bebu, pabuhat na. And then, maya-maya lang din, dumating na din yung dalawa. Ayan nga, nagdiretso sa pagdadamo ulit si RJ. At ito naman si Bebu, ito naman ang inasikaso. Medyo patapos na rin naman dyan sa pagdadamo si RJ mga mima. Actually, magsusunog na nga siya ng mga damo Pero sabi ko sa kanya, akasin niya muna yung mga nilaban niyang mga bedsheet at baka mga may usok naman, sayang naman ang downy, di ba? Tinanong ko rin pala siya kung bakit ang tagal nila ni Bebu makabalik. Ayun pala, may dinaanan pala sila. Tapos mima, tignan nyo dito yung trip ni Bebu. Tingnan nyo, papasok niya yung ulo niya dyan. Yan ang mga trip niya ngayon, yung laging pinapasok yung sarili niya sa mga masisikip na bagay, ganun. Yun bang ipipilit niya yung sarili niya makapasok doon sa masikip na bagay na alam niya namang hindi siya kasya, tapos siya iiyak sa loob, ganun. Pero cute na cute talaga ako kapag ginagawa niya yan. So, yun lang muna ulit mga mima. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching.